Bilang ating pag-aalay sa misang ito, Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasakapan sa pagpapalaganap ng iyong harian. Amen. Magsitayo po tayo. Ngayon ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin na ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, paggabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Puri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinapatubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba na may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ayon kay Propeta Isaías, tataglayin ng Jerusalem ang liwanag ng Diyos at titipunin ang kanyang bayan mula sa lahat ng dako. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaninningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaninningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, iyong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawin ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, pawang kagalakan, iyong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epa. At sa Seba namay, darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na madwig sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulok at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati iyong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ipinahahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na magliligtas hindi lamang ang mga Hudyo, kundi maging ang mga pagano. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
mga kapatid. Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi ng mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahunan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang nabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba ng Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi na huli sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mapatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagdilinan ng ganito, umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyo natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin, upang ako man ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga mga pantas, muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpakilapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip
na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal ko kapatid. Magandang hapon po. Siyempre, batiin mo katabi mo. Malakas, sabi mo sa kanyang kapatid. Merry Christmas. Parapakan natin ang Panginoon. Parang iba hindi pa kumbinsido, no? Pasko pa, pwede pa kayong mamasko. Ang kapaskuhan po sa ating simbahan ay nagsisimula po sa December 24 ng gabi at yun po ay nagtatapos kailan? Pag? 3 Kings. Sinasabing January 6? Sinasabi ng 3 Kings? Sinasabi ng pagbibinyag ng Panginoon? Sa kalendaryo po nating simbahan, ang Kapaskuhan po ay nagtatapos tuwing Baptism of the Lord. No? Ito po ay next Sunday. Ang pagkatapos ng Sunday, alas 12, pwede nyo nang tanggalin ang inyong mga Christmas tree. No? Ngunit, ito po, ngayong linggo po, tinatawag po nating Three Kings Sunday. No? Sa kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Kung 3 Kings po ito, sa ating pong nabasang pagbasa sa Gospel, bakit parang wala namang sinabing 3 hari? No? Sino nakapakinig ng Gospel? Parang wala namang hari na sinabi. Sino ba ang bumisita kay Jesus? Mga pantas. Ano ba yung mga pantas? Sila yung mga astronomers. No? Sila yung nagbabasa ng mga bituin sa langit. No? Yung pagbabago ng mga kalangitan. No? At masasabi po natin na ang kapistahan na po ito ay hindi tungkol sa 3 hari o sa mga bumisita. Bakit ba sinabing 3 hari? Dahil doon po sa inialay. Ilan ba ang inialay? At ano po yun? Ito, kamanyang, at tira. O 3. Yung 3 po itong bagay na inialay ay matagpuan po natin doon sa unang pagbasa. No? Na meron daw mga hari mula sa Sheba, sa Merida, no? Na nagagalang sa ipinangakong Mesiyas. Kaya po, sinasabi na parang 3 hari yung dumalaw dahil ang Panginoon ay nagpakita sa mga hari sa sanlibutan. Ayan. So, yun po yung dahilan, ano? Sabihin, ang kapistahan na ito ay tungkol hindi sa mga dumalaw, kundi sa katotohanan na ipinakita ng Panginoon. Na siya ay nakita na ng sanlibutan. Nagpakita na siya sa sanlibutan. Kaya ang tawag po natin ngayon ay Epiphany Sunday. Pakilit po. Epiphany ibig sabihin ay manifestation, pagpapakita, pagpapakilala. Kaya no? Kaya ang tawag po natin sa EDSA ay Epifanio de los Santos Avenue, pagpapakita ng mga banal, kasi kapag traffic na, papapatawag ka na sa mga banal. Kidding aside, Epiphany Sunday, pagpapakita ng Panginoon. Ito po ang diwa ng ating kapistahan. Nagpapakita ang Panginoon. Kaya, makikita po natin paano ba nakita ng mga alagad ay ng mga pantas si Jesus sa piling ng kanyang magulang, si Maria at si Jose. Sabi daw ng mga dalubhasa, nang makita ng mga pantas si Jesus, hindi na siya sanggol na sanggol. Siya daw ay 2 years old. No, sa bahay nila. Sa Bethlehem. No, kung saan sila naninirahan noon. No? Kaya, sabi po dito, natagpuan ng mga
ng mga pantas si Jesus. No? Ngunit, masasabi po natin na yung pagkakataon pong ito ay hindi lang ang mga pantas ang nakatagpo kay Jesus, kundi tinagpo ni Jesus ang mga pantas. Bakit? Dahil kasi sa kanilang paraan ng pagpapakita, ng kanilang paraan ng kung paano nila nakita si Jesus. Paano ba nila nakita si Jesus sa pamamagitan ng bituin, star, no? Kaya meron tayong mga parol. Yan yung sumisimbolo doon sa liwanag ng Diyos kung saan ipinakita sa mga pantas, no? Ginamit ng Panginoon yung tala, yung star, para makita ng mga pantas. Hindi ba sila yung mga astronomers? Diba? Ibig sabihin, yun ang kanilang dalubhasa. Doon sila expert. No? Sa pamamagitan, noong kanilang pagiging dalubhasa, doon nila nakita ang Panginoon. Pero ang Diyos ang nagpadala nung tala upang sila ay makapunta kay Jesus. Kaya natagpuan ng mga pantas si Jesus dahil sa pamamagitan ng instrumento ng tala. Eh mga minamahal ko kapatid, sinasabi po sa atin ito, kahit nasaan man tayong kalagayan, kahit man ano ang ating hilig, kahit ano ang ating ginagawa, ang Diyos ay tinatagpo tayo. Nais ng Diyos na makatagpuan tayo. No? Na mahanap tayo. Gumagawa siya ng paraan para makilala at makita natin siya. Bakit? Dahil siya ay buhay. No? Alala ko po nung ako po ay bata, ang hilig ko po talaga ay sumayaw. Ay, hindi. Hindi na kumanta. Nakuha po ako since grade 3. No? Kumakanta po ako sa simbahan sa aming parokya, grade 3. So, pagpasok ko ng high school, sumali ako sa choir sa amin sa school. No? At yung choir na yun, dito, nagkaroon audition, no? Para sumali sa isang stage play, no? Dahil ako nga, mahilig akong kumanta, sumali ako doon sa stage play na yon. At yung stage play na yon, alam niyo kung anong title ng stage play? Sacerdotal Pagtawag at Pagtugon. Tungkol sa pagpapari. No? Kumbaga, hilig kong kumanta, kasali ko sa simbahan, kasali ako sa church organization, na namulat ako dun sa pagpapari. No, kaya after ko ng high school, dahil dun sa mga experience kong yon, pumasok ako ng seminaryo. No? Dahil sa hilig ko ng pagkanta. No? Kaya naniniwala ako, gumagawa ang Diyos ng mga paraan sa mga hilig natin upang makilala natin siya. Upang tayo ay mapunta sa Kanya. Diba? May problema ka? Baka hindi lang yung problema, baka yan ay paraan para mas mapalapit ka sa Diyos. No? Meron kang pinagdadaanan, baka hindi lang yan paraan, baka hindi lang yan problema lang, kundi ikaw ay mas lalong mapalapit at lumapit ang kapit sa Diyos. No? Eh mga minamahal ko kapatid, ang mga alagad, ang mga pantas, sila ay mga naghahanap. Ngunit ang Diyos ay tinagpo sila sa kanilang paghahanap. Kaya, ano po ang kanilang nakita? Ang presensya ng Panginoon. Kaya po, ito po ang epipanya ng Panginoon, ang pagpapakita niya ng kanyang sarili sa ating mga naghahanap sa Kanya. Kaya mga minamahal ko kapatid, ngayon po ay epipanya ng Panginoon. Nais ng Diyos na matagpuan natin siya. At tayo din po, naharinawa, tagpuin natin si Jesus sa isa't isa. No? Dahil ang presensya ng Diyos ay nasa isa't isa.
Tignan mo ang iyong kapwa. Ayan, diba? Ang Diyos ay nasa isa't isa. Kung tayo po ay nagmamahalan, kung po tayo nagtutulungan, kung tayo ay nag-uunawaan, makikita at magpapakita sa atin si Jesus araw-araw. Amen? Kaya mga minamahal kong kapatid, ito po ang kahulugan ng Epipanya. Ang Diyos ay hindi lang nagpakita noon, kundi siya ay nagpapakita hanggang ngayon. Kaya dapat lang natin siyang hanapin at katpuin sa anumang kwento ng ating buhay. Amen? Mamaya po, babasbasan po natin ang mga tubig na ito. Yung iba binili pa, malamig pa. May yelo pa. Diba? Ito po ay talda ng pag-ibig at presensya ng Panginoon sa bahay. No? Ito po ay hindi lang pampatanggal ng mga malas. Baka mayroon kayong malas na kapitbahay, isabi mo. Umayos ka sa mga espiritu. No? Hindi yan tungkol doon. No? Yan ay pagpapaalala na ang Diyos ay minamahal tayo, hindi niya tayo pababayaan. No? Kaya po sa pagbabasbas mamaya, nawa tayo din po ay maging tulay na pagpapala ng Diyos sa isa't isa, at lalo ngayong linggo ng Epipanya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang parito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, upang maging masigasig kami sa mga gawain para sa laging ikaluwalhati ng ngalan mo at sa kapayapaan ng buong mundo. Manlangin tayo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, pagkalooban mo si Papa Leon, ang mga obispo, pari, diakono, at lahat ng mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayanang kanilang pinaglilikuran at sa mga taong kanilang nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili ang kapakanang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding paghihirap, bigyan mo sila ng pusong bukas at nakararamdam ng pagkilos ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakasasalamuhan nila tungo sa pagbibigay ng tulong na kinakailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ecumenical, huwag sanang maging hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan sa pagkakamit ng higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba kay Kristong ating Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa yumao naming mga mahal sa buhay, kupkupin mo sila sa iyong walang hanggang pag-ibig at tanggapin sila sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan
gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, ligpit mo ang aming panalangin. Ama naming pagmahal, itulog mong lalong mapatid ng aming mga puso ang iyong Espiritong Banal upang araw-araw kami makalamo sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naginto, mira at insenso at tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Yeso Kristo, kasama na sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin, nasa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagkapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiba sa amin. Inarapat mong sa pagkatao namin, pagniningning ang karigtahan, ng kadakilaan niyang hindi magamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel, si awit
ng papuri sa iyo na walang payo sa kalangitan. Kami nagubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluwag po ang lahat. Sa mga nakatayo po, ilagay niyo po kanang kamay sa kadaw, dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng nakabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo na aming Panginoong Kristo. Bago niya pinag-iisa po sa loob ng maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinag-hati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago tulang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nangyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinghapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Mario Hubert, aming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asa silang muling mabubuhay. Liudin na lahat ng mga pumanaw. Awan mo sila at patuloy sa kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Sa namahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculado Concepcion at Pasig San Jose, ang kanyang kabiyang na puso ay isa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Kaya pag-iwanawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa mga kapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumayo na po ang lahat. Sa pagubin mo nakagagaling ng utos sa pulo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, sa bantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan, ay ibibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero
Mga kapatid, narito si Jesus ang poder ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagpalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso dinawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod dinawa naming pasanin ng aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan.
Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at namasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, pangmanahan mo kami lagi sa iyong liwanag upang ang niloob ng aming pagsaluhan ay makapakinabang namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga paalala. Magandang gabi po. Narito po ang ilang mga paanyaya at paalala. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang Pro-Negritic Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng special collection. Ito po ay ilalaan bilang karagdagang tulong sa mga proyekto at misyon ng mga kapatid nating Katoliko sa Africa. Sa ika-9 ng Enero po ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Poon Senyor Jesus Nazareno. Hinggil dito, magkakaroon po tayo ng prosesyon pagkatapos ng misa ng ika-6:30 ng gabi. Inaanyayahan at hinihikayat po ang lahat na dalhin ang kanilang mga banal na imahen ng Poon Senyor Jesus Nazareno upang mabasbasan at maaari din pong isama sa prosesyon. Sa mga nagpabasbas po ng kanilang asin, tubig at syok, maaari lamang pong pumila sa gitna at hintayin pong i-assist ng ating mga lingkod. Maraming salamat po. Sa lahat po ng nagdiriwang ng birthday at anibersaryo ngayong buwan ng January, maaari pong lumapit sa harapan para po sa blessing. Halika na, punta tayo sa harap. Sa harap. Tayo pa ng birthday celebrants at birthday, mga wedding anniversaries. Punta po dito sa gitna. Tandaan mo lang, anak, ha? Manalangin tayo. Ama naming Diyos, buong puso kami nagpapasalamat sa biyaya ng buhay at pag-ibig. Hinihiling namin ang iyong pagkapala sa managiliwan ng kanilang kaarawan. Ngayong buong ito, pagkalooban po sa kanila ang kalusugan, kapayapaan, kagalangan sa darating na taon. Naway, lumago sila sa karunungan at grasya at laging maramdaman ang iyong pagkabay sa kanilang buhay. Para sa managiliwan ng kanilang anibersaryo ng kasal, dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang kanilang pagsasama, pagtagin mo ang kanilang pagmamahalan at katapatan sa isa't isa. At punihin mo ng kapayapaan at kagalakan ng kanilang tahanan. Hinihin namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Happy birthday! Baka naman. Ngayon po ay mapasasala po natin ang tubig, asin, at ang tsock na gagamitin sa pagkabasbas ng inyong mga tahanan. Magsitayo po ang lahat. Mga sakristan, pakibuksan na yung mga takip. Dandahan. Baka magkapalit-palit. Sa pangalan ng Panginoon na ating saklolo, siya ang gumawa ng langit at lupa. Manalangin tayo, pagkabasbas ng asin. Kapangyarihan at walang na Diyos, pakumbabang sumamo kami sa iyong awa, ay ang basbasan at gawing banal. Ang mga asin na ito na itinakda mong gamitin ng mga mananampalataya. Nawa ang lahat ng gagamit ito ay makasumpong ng lunas para sa kanilang kaluluwa at katawan. At makalaya nawa ang lahat ng bagay o lugar
kung saan gagamitin ang asin na ito mula sa masasamang espiritu at sa lahat ng bagay o lugar kung saan gagamitin ang asin na ito mula sa masasamang espiritu at sa lahat ng kanilang paniningil at pambubuyo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Pagkabasbas ng tubig, manalangin tayo. O Diyos, pinagmula ng mga nakamamanghang misteryo para sa aming kaligtasan sa pamamagitan ng mabisang tanda ng tubig, pakinggan mo ang aming dalangin upang manahan ang iyong pagkabasbas sa tubig na ito na aming tinatalagang gamit ang iba't ibang paraan ng paglilinis. Hayaan mo ang tubig na ito ay magsilbing iyong tagapagpalayas ng masasamang espiritu at tagapagpagaling ng mga karamdaman sa amang tahanan, bahay, lugar, bagay, ito mawiwisik. Malinis na nawa ang mga ito at mailayo sa lahat ng panganib. Hayaang matamasa ng mga ugnayan ng tao sa tahanan, bahay, lugar, o bagay na ito ang espiritu ng kabutihan at katiwasayan. Naglayo ang inyong panggalang laban sa lahat ng nakamamatay at tagok maninilok ng kasamaan sa pamamagitan ng pag-iwisik na ng tubig na ito. Nawa ang lahat ng salungat sa kaligtasan, kalusugan at kapayapaan ng mga taong naninirahan sa bahay o tahanan, ng mga taong nakikigamit ng lugar o bagay. Nawa ang lahat ng kaginawaan at ang panggalang laban sa panganib, taglay ng pagtawag sa inyong banal na ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang asin at tubig na ito ay maghalo pag-isa sa kanan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan ng perito at dalangin ay magamit ng kalusugan ng katawan at kalinga ng kaluluwa sa pamamagitan ng Kristo. Amen. Sa paggamit po ng chalk, ito po ay susulat po natin sa bisagra po ng ating mga pintuan ang katagang 20 plus C plus M plus D plus 26. Hindi po yan itataya sa loto. Ito po ay kahulugan na sa taon 2026, basbasan nawa ng Panginoon ang ating tahanan. Yan. So pagkasulat niyo po yun, pabasasan niyo po ng tubig ang inyong mga tahanan.
Amen? Ito po ay paalala po na ang Diyos ay kasama po natin araw-araw sa ating buhay. Amen. Samahan niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo taglaya kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Isa lang po nanay ng paggamit para hindi po makatakot. Kapila lang po, huwag po sanang kumpul-kumpul. Pila lang po, isa-isa lang po yung paggamit. Kilala niyo naman po yung mga pinagala. Nag-post pa talaga. Ay, hindi siya naiiwan. One by one. Drum sure ka ba? Katawag ako sa phone ni Ate Keka.